Ito yung Phoenix Pro PTL800. Ito ay 8-channel mixer with a dedicated na subwoofer output. Meron din tong USB recording, which is yun yung nadidinig nyo right now. So itong mixer na to is directly siya connected via USB connection. Doon sa likod niya, connected mismo dito sa phone natin na pang-record. So ngayon, ito yung pinaka-audio mismo nito. So you can use this para mag-direct recording, and ito yung sound na makukuha nyo out of this mixer. By the way, yung gamit natin na microphone dito sa test na to or sa video na to ay ang SE V7 na dynamic microphone. So ngayon, pag-usapan naman natin if ano ba yung meron sa mixer na to. So unahin na natin sa kanyang input section. So yung channel 1 hanggang channel 6 is identical lang siya. Pare-pareha silang merong mic input, line or high Z input, and the rest is the same. So ngayon, sa mic input nito, of course, ang i-connect nyo dyan is microphones, no? Katulad nung ginawa natin right now. So meron siyang XLR input, and etong line input na to is pwede rin siyang maging high Z input. Meron siyang switch dito sa mismong channel niya. So regardless, no, kung anong channel yung gagamitin nyo for your high Z input, pwede nyo siya maggamit or pwede nyo i-switch into high Z mode yung input na yon, and hindi nyo na kailangan ng DI box if directly kayo magkoconnect ng electric guitar, bass guitar, acoustic, or any instrument level na inputs dyan sa mga high Z input na yan. So pwede siya both again na line and high Z input. So sa baba niyan, meron tayong gain. So ito yung magkocontrol nung lakas nung input natin papasok. So right now, pag hininaan natin, mapapansin nyo, may hina tayo. And kapag binalik natin, madidinig nyo na ako ng mas malinaw. So, yeah. Tapos dito, sa baba niya, katabi, no? Katabi ng gain is meron diyang high-pass filter, no? Kapag naka-on yung high-pass filter, meaning ma-filter nun yung frequencies 80 Hz below. So, very useful yun, no? Especially sa mga ganito na microphones right now para mas maging malinis, no? Yung sound na makaka-capture niya, malilesen yung bass frequency, especially yung mga super lalim na bass, no, na hindi naman kailangan para sa mga microphone, no, or magiging excess na bass lang siya. So just for comparison, ayan, dinisable natin siya. May naging pagkakaiba ba? Hey, mic check, 1, 2. So kung sa phone nyo to pinapanood itong video na to, probably hindi nyo siya madidinig, pero on a larger sound system, baka mas madinig nyo siya doon. And right now, again, i-on na natin yung 80 Hz na high-pass filter na to. So sa nadidinig ko sa headphone ko right now is yun nga, naki-clean up yung low end, no, nawawala yung excess na rumble. So sa baba niyan, may makikita naman kayo dito na EQ section, no. So sa EQ or equalizer, meron tayo diyan na high, mid, and low, no. Tapos sa katabi ng sa mismong EQ section natin, may makikita kayo diyan na EQ in. So para saan ba yan, no? Ginagamit yan para i-enable or i-disable yung EQ na to. So example, right now, naka-EQ off siya or nakaangat yung EQ in button natin. So meaning, kahit anong adjust natin dito, mapapansin nyo, no, wala siyang nagiging pagkakaiba doon sa tunog. Kasi nga, naka-EQ in, no? Nakaangat siya. So kapag in-on natin to, or binaon natin yung EQ in, so gagana na yung EQ, no? Mapapansin nyo right now, tumatalim yung boses natin, kumakapal yung bass, so yung mid, binabawasan din natin. So gumagana na yung EQ niya with this one, no? And by the way, yon, i-demo natin yung EQ nito. So yung EQ niya, simulan natin sa low. So ito yung sound niya nung voice natin kapag nakatodo ng baba yung low. Mapapansin nyo, super nipis and parang radio sound siya, no? Nawawala yung body ng sound. And kapag binoost naman natin siya, ito yung sound na nakukuha natin out of this. Hey, mic check. 1, 2. Medyo sumasobra tayo dahil boosted yung bass. Pero yeah, you get the idea, okay? So in a normal setting naman, ayan, ganyan yung sound natin. Sa mids naman, kapag tinodo natin ng baba yung mids, ito yung sound na nagagawa niya doon sa ating microphone or sa vocals natin. Kapag naman nakagitna, ito yung sound niya. Kapag naman nakatodo, ito yung sound na nagagawa ng mid nito doon sa vocals natin. Nagiging parang ano na siya, very nasally na siya. Alright? So ngayon naman sa high, kapag tinodo natin ng baba yung high, nawawalan tayo ng clarity and nawawala yung top end natin. Then kapag ginitna naman natin, then of course, ito yung flat setting, yung tinatawag. And kapag tinodo naman natin to, ito yung magiging sound ng ating boses, magiging very manipis siya, very sibilant,
And overall, very unpleasant yung gantong tunog, no? Para siyang sobrang naka-boost yung tweeter. So yeah, balik na natin sa flat, no? So yan siya mga idol, no? Again, yun yung EQ nitong Phoenix Pro PTL 800. Sa baba na niya naman, meron tayo dito makikita na aux 1 and aux 2. So, auxiliary 1 yan and auxiliary 2. So, meron tayong 2 na aux output dito, no? So, ngayon, meron din tayong makikita dyan na pre-button, no? So, meaning, kapag nakaangat yan, or naka-disable itong pre-button na to, itong auxiliary na to is magiging post-fader siya. So, meaning, pag may sina tayong volume sa auxiliary natin, then in-adjust natin yung fader, sumusunod sa volume changes, yung auxiliary doon sa volume change na ginagawa natin doon sa fader. Then kapag pinress naman natin to, naka-pre mode siya, ibig sabihin naka-pre fader itong auxiliary na to. So ang mangyayari doon is, yung auxiliary natin, pag may sinet tayong volume dyan, regardless if ano yung volume ng ating channel, so hindi nun maapektuhan, no, yung auxiliary natin. Both yan. So yung pre-button na to is para dito siya sa aux 1 and doon sa aux 2. Sa ilalim naman yan, may makikita kayo dito na FX Send. So ginagamit yan for effects, no? Which is the demo natin mamaya. Basically, kapag nakaganyan, naka-off yung effects niya, then kapag nakatodo, nakasagad siya, no? Then, sa katabi niyan, may makikita kayo na FX In. So sa FX In, basically ganun din siya parang sa EQ In dito. So kapag nakaangat siya, meaning naka-disable yung effects dito sa channel na to. Then kapag inon nyo siya, magkaka-effects na itong channel na to. So, yun yung FX in nitong FX na to. Sa baba niyan, may makikita kayo ng mute switch. Hindi na siguro natin kailangan explain, no? So, yan yung mute switch. Then, meron tayo ditong pan. So, pan left. And alright, medyo may naging problem tayo dito sa recording ng video na to. Kung mapapansin nyo, hindi tumutunog yung right channel dito sa video. That is because for some reason na itong camera app ng iPhone is ginawa niyang mono itong video file na to. While the rest of the files naman or video recording is naka-stereo siya. Which is madidinig nyo mamaya sa mga effects test natin na naka-stereo. So yun lang, alright. So yun siya. So pag nagitna, both siyang lalabas doon sa main output natin ng pantay. So yeah, again, mic check, 1, 2. So meron naman tayo dito fader. So pagka binababa natin yan, so you get the idea, yun yung volume fader natin. Then katabi niyan, may makikita kayo dito na LEDs, okay, para, let's say, ayan, na-mute pala, hindi niya pala ako madidinig, no? So even naka-mute yung channel, pwede kayo mag-set ng gain dito or para makita nyo if ano bang channel yung nag-overload or kung anong microphone yung ginagamit, no? Yun yung kagandahan dito. So yun siya. Example, napakarami yung sinetup na mic, di nyo alam kung ano yung ginamit. At least dito makikita nyo kung sino yung nagsasalita. Katulad nung nangyayari right now, no? Ayan. Tapos sa baba niyan may makikita kayo ng mga assignment na button, no? So meron tayo dyang bus, main, sub, and PFL. So yung bus, pag pinrest down nyo siya, meaning itong channel na to, pupunta siya dito sa bus channel na to. Or para siyang subgroup. So kung ano man yung channel na lalagay nyo ng bus, katulad yan, i-on nyo siya. So pupunta yon dito sa bus output. Tapos ngayon may option kayo to, gusto nyo ba siyang ilabas sa separate bus output? Or itong bus output na to is palalabasin nyo rin siya sa main, no? So you have that option here, no? Pwede nyo siyang gawin with this one. Sa baba niya naman, meron tayong main. So, ito bang channel na to, gusto nyo ba siyang palabasin sa main? So, pwede nyo siyang gawin dun. So, right now, i-disable natin yung main. So, hindi nyo ako nadinig, di ba? Kasi nga, disable ko siya sa main, no? So, useful yan if, example, yung main, pag disable nyo siya, gusto nyo munang etong lahat ng channels, let's say, etong tatlong channels, dadaan muna siya ng bus, okay? Pwede nyo siyang gawin dun. So, katulad nito, disable ko muna sa main. Lagay muna natin yung bus. So, right now, ayan, di ba? No, nasa bus lang siya lumalabas. So, meaning, kapag binaba ko tong bus, so, ibig sabihin, pwede ko na makontrol tong multiple channels na to. Let's say, 3 mic sa isang bus lang, ano? So, pwede nyong gawin yon with this one. So, balik na natin. So, nasa main na ulit tayo. So, kapag binaba ko to or minute ko,
'Di ba? Kasi nga itong mic na to or itong channel na to is directly na siyang papasok doon sa main natin. Sa baba niyan, meron tayong sub, ito na 'yon, no? So meron tayong sub assignment. So every channel din 'yan, no? So kapag ka inactivate niyo yung bus or I mean yung sub na button dito, so pupunta siya doon sa sub, no? So pwede niyo mapili if anong channel lang yung lalabas, no? Or papasok doon sa sub out natin. So pwede niyo i-assign 'yon. So sa baba niyan PFL, so meaning kung ano yung naka-PFL na channel, so parang siya yung solo, no? So siya lang yung madidinig nyo sa headphone or makikita nyo dito sa meter na to. Yun yung function ng PFL. Then yeah, ayun yung ating channel strip. So mula channel 1 hanggang channel 6 is same lang naman siya. Naiba siya dito sa channel 7 and 8. So sa channel 7 and 8 kasi, stereo input na to. So left and right siya. Pag isa lang ang nakakabit dito, magiging mono na input to. So meaning, yung left channel is both siyang masasend doon sa left and right. Then kapag dalawa naman ang nakatusok, mangyayari dyan is magiging stereo input itong channel na to. Then sa controls, meron din siyang gain, high pass filter, meron din siyang EQ, also with the EQ in and out, meron din siyang auxiliary dito with the pre-post fader din. Meron din siyang effects, no? So pwede nyo lagyan ng effects itong input channel na to. Then meron din siyang FX in and FX out na button. We also have mute, pan, and yung bus assignments natin dito. So technically, yung pinagkaiba niya lang dito sa other channels na to is, yun nga, wala tong XLR, then hindi mo pa siya pwedeng i-switch between line or high Z. Talagang line input lang itong 7 and 8. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga outputs nito. So meron tayo dyan, of course, the main left and right output and sub out. Ito, may pag-uusapan tayo dito, no, kung paano ba ito gumagana. Then another output is yung bus out. So yun nga yung minamention ko kanina dito. So yung bus output, itong bus channel na to, pwede nyo siyang isend ng separately sa ibang speakers or kung saan nyo man siya gusto papuntahin, no? So you have that option. Meron din tayo dito na auxiliary 1 and auxiliary 2. So yan yung send, yun yung output nung auxiliary natin dito. Okay? Tapos andito yung volume niya, yung aux send natin. Meron din tayong FX return and FX send. So ginagamit yan if meron kayong external effects na gustong gamitin with this one. Diba may preferred kayo na FX processor. So instead na gamitin nyo yung built-in effects na nandito, pwede yung gamitin nyo nandyan. So yung FX send, yun yung papunta dun sa FX processor nyo. Then yung FX return is pwede nyo naman siya maggamit pabalik, no? Yung output naman ng effects nyo, ipapasok nyo siya dito para bumalik siya doon sa mixer. Then dito sa section na to, dito nyo makikita nyo yung DSP section niya. So meron tayong 16 na effects, which is nakasulat naman siya dito. So pwede kayong mamili dyan. Meron tayong pang-adjust ng parameters dito. Meron tayong top, no? If ang gagamitin yung effects is yung mga time-based, no? Or tempo-based. Like yung mga echo, delay, yung mga ganon. We also have a Bluetooth dito na pwede nyong i-on or off. And meron din tayong pair button dito. We also have a USB volume tulad nito. So pwede nyo kasi itong i-connect sa PC via USB connection doon sa likod niya. We also have loopback button. So ibig sabihin kapag naka-on yung loopback, itong audio ng mixer na to is babalik doon sa recording device na gamit nyo. Example sa PC, sa laptop, or even sa phone, no, katulad ng gamit natin right now. By the way, iPhone 15 Pro Max, no, yung gamit natin na pang-record dito sa video na to. Then makikita nyo probably mula kanina, meron tayong meter dito. And itong meter na to and headphone out, nakalink yan, no? So example, meron tayong pwedeng pamilian dito kung ano ba i-monitor natin, yung bus output ba, yung main, or yung sub, no? So meron yang switch dito, meron siyang selector switch if ano ba yung i-monitor nyo, no? Then sa baba niyan may makikita kayo na sub filter and sub level. So sa sub filter, pwede nyong i-adjust dito if anong frequency yung gusto nyong lumabas doon sa subwoofer nyo. So, mas mataas to, let's say, ito, ang todo niya is 450 Hz, meaning, 450 Hz pababa is lalabas sa subwoofer nyo. Yun yung magiging tone ng subwoofer. Pero yung main output, hindi nun nakakat yung sub-frequencies. So, itong sub-filter na to, para lang talaga siya sa sub-output. Para lang makontrol nyo if anong frequency yung lalabas doon sa sub-out. So, mas baba siya or mas naka-pan siya dito sa kaliwa, mas malambot yung magiging bass kasi mas mababa na yung frequency na pinoproduce niya. Sa baba niyan, meron tayong sub level. So, pwede nyo rin kontrolin if ano yung volume ng sub nyo dito. So, meron siyang separate na knob for that. So, itong sub level.
And also ngayon, pag-usapan naman natin yung sub-output nito, no? Pag-usapan muna natin yung sub-output niya. So yung sub-output na to, ito yung kailangan nyo lang i-take note, no? Kasi yung sub-output niyan is hindi siya gumagana for Bluetooth input and yung USB input natin. So meaning, gagana lang yung subwoofer output sa mga channel na merong assignment ng sub-output. So gagana lang siya mula sa channel 1 hanggang sa channel 6, no? Sa mga mic inputs. Also, 7 and 8 is gagana din siya dahil itong channel na to is meron siyang sub-assignment din. So again, yung channels 1 to 8, dun lang gagana yung mga inputs ng sub, no? So yung Bluetooth input and USB input sa main left and right lang siya lalabas. Siguro tingin ko ito lang yung medyo downside nun. Okay na sana no? Pero pagdating kasi sa sub-output, mas okay sana if by default nakasend na lang yung USB mismo nito. Kasi 'di ba yung music usually ginagamit naman talaga yun for or kailangan niya talagang lumabas sa subwoofer output. Yun lang. I hope siguro magawa nila ng update to or ng another version, pero for me medyo downside lang siya. Pero again, if sa inyo tingin nyo deal breaker yon, then at least 'di ba sinabi ko sa inyo. So yeah, ayun siya. Sa baba niyan, meron tayong phones 1 and phones 2. Kasi mga idol, mapapansin nyo dito, dalawa yung phones output niya. So, isang headphone output dito and isang headphone output dito sa baba niya. Okay? So, available yan, no? So, meron kayong dalawang headphone output and dalawa rin yung volume level niyan. So, example, ito, gusto kong hinaan to. Pero dun sa isang gumagamit, gusto niya malakas. So, meron siyang option for that. And ayun, of course, syempre, itetesting natin yung effects naman ito. Ito, medyo mahaba to kasi may 16 effects tayong itetesting. So ngayon naman, itetesting natin is yung mga effects nito. So right now, nasa 1 tayo. So lagyan na natin to. By the way, yung effects natin dito is naka 12 o'clock lang siya. Then, dito na lang natin siya i-adjust sa effects na fader. Hey, check. Testing. So ito yung effects, intentionally medyo lalakasan ko siya para mas madinig nyo yung character ng reverb. Pero again, sa tunay na setup naman, you can always pull back naman to yung volume ng effects, no? This is for demo purpose lang, kaya siya magiging tunog sobra. Hey, check. Mic check, 1, 2. And by the way, itong parameter na to, bukod sa pwede nyo siyang i-turn, pwede nyo pa siyang i-press. So kapag pinress nyo siya, may lalabas siya na bagong parameter. Ito yung parameter ng mismong effects na piliin nyo. Example, yung 1. Meron siyang 1 to 10 na variation. So example, sa 1, hey, check. So mapapansin nyo, mas maigsi na yung reverb niya. By the way, yung 1 is whole siya, no? Reverb whole. So yung 1, yung reverb whole, pwede nyo siyang pahabain pa. So press nyo lang to. Gawin nyo siyang, let's say, 5. Hey, check. Mas sumahaba siya, di ba? Then, pag ginawa nyo 10, hey, mic check, 1, 2. Hey, mic check, 1, 2. So, bawat effects may ganun siya. So, pag nag-select kayo ng effects, example, lilipat na tayo sa 2, So, yung number 2 is room. Sa loob niyan, pag pinress nyo pa to, may maka-access pa kayong mga setting dyan, no? So, mamimili ngayon kayo. Usually, yung 1, siya yung pinakamaigse sa reverb ba? Then yung 10 siya yung pinakamahaba or pinaka-extreme na reverb for that effects na pinili nyo. So example, sa room tayo. So 1, ito yung 1 niya. Hey, check. So sobrang igsi niya lang, di ba? So room reverb siya. Hey, di ba? Sobrang kulob na. Or sobrang igsi ng reverb. Pero pag pinress natin to, gawin natin siyang 5. Hey, mic check. 1, 2. Hey, mas humahaba. Then pag tinodo natin ng 10, hey, check. Yo. So yun siya. Yun yung room reverb natin. So, lipat tayo. Number 3, split reverb naman siya. Number 3, split. Hey, check. Testing. So, ito yung number 10 niya. Hey, sobrang haba. Then ito naman yung number 5 niya. Hey, ito yung gitna lang. I think this probably would work na, no? Yung ganito. Then number 1. Or talagang, ang bilis na lang, oh. Hey, 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 hey. Check. So yun. So lipat tayo. Number 4. Number 4 is gated reverb. Ayan. Hey, check. Testing. So pwede natin siyang gawing
Level 1 lang. Hey, 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 check, check, check. Very unnatural siya, no? Kasi napuputol siya agad. Pero pag hinaba natin ng konti, let's say 10, hey, medyo mas mahaba siya bago maputol. Alright. So, yun, no? Then number 5 is reverse. Hey, check, mic check. So, reverse na reverb siya. So, pwede pa natin tong iksian. Hey. So, ito yung level 1 niya lang. Hey, check, mic check, 1, 2. Hey, mic check, 1, 2. Then, pwede nating itodo. Yeah. Yo. Ayun siya, no? Then, number 6 is early reflection, no? More on ambience delay na to. Hey, mic check. Yo, mic check, 1, 2. Hey, mic check, 1, 2. Hey, hey, hey. So, pwede nating adjust. Gawin nating level 1 lang. Ito naman siya kapag level 1 lang. Very, para siyang ambience lang talaga. Hey, check, check, check. Very unnatural, no? So, again, ito naman yung 5 niya, kalahati. Hey, mic check, 1, 2. Yan, no? So, yung effects na to, bihira ko siya magamit for vocals, pero in some genre siguro pwede, no? So, number 7 is ambience. So, yung ambience, hey, check. Mas natural sounding siya, no? Pero pwede pa natin bawasan yan. So, 1, hey, mic check. Sobrang tight nung 1, no? Di ba? Then, kapag tinas natin yan, let's say 5, level 5, medyo bumubuka na siya. Alright, medyo bumubuka na yung ambience niya. So, number 10. So, pwede ito magamit sa mga host na gusto lang na medyo wet yung vocals nila. Pero super short lang ng reverb na kailangan nila. So, yeah, you have that option. Then, number 8 is delay. Okay? So, may delay na siya. So, una natin to. Delay na siya. Alright. So, meet muna natin kasi hindi niya ako maintindihan eh. So, dito, yung effects niya, meron tayong top, mapapansin nyo, ayun, umiilaw na to, nagbiblink na siya. So, meaning, pwede na tayo mag-top nung delay natin dito. So, let's say, ito yung tempo natin. Tempo. Yo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Yo. Yeah! Yo. Ayo, what up? Ayo. So, instead na i-manually adjust nyo pa siya, pwede nyo siyang i-tap na lang. You have that option dito sa mga time-based or tempo-based na effects natin. Sa number 9 is ganun din. Yung number 9 is echo naman. Hey. So, stereo to. Yo. Hey. So, yung parameter nito, 1 hanggang 40 siya. So, meaning, yung 1 to 40 na yun, siya yung feedback, no? So, mapapansin nyo, kapag nakasagad siya na 40, yo. So, parang naka-infinite feedback siya. So, pwede nyong gawin na, I don't know, start nyo kayo sa 1. Hey. Sobrang ikse. Ang konti lang. So, pagka tinaas nyo to, probably mga 10. Yo. Ayo. Tapos, mag-tap kayo. Yo. Alright. Meow. Yo! Anyway, medyo nalilibang tayo. Yeah, yan yung echo, no? So, balik na natin kasi baka madali ako sa event dyan. Gawin nating
ano na, mga 10. Hey, check. By the way, yung effects, kapag ka, di ba inedit nyo siya, yung parameter, pag bumalik kayo doon, example, doon sa 1, di ba hinabaan natin to. Hey. Hindi, babalik muna tayo. So, pag namili kayo ng effects, pabalik. Example yan, di ba? Bumalik tayo ng 1. Hey, check. Di ba huli nating sinet doon yung pinakamahaba? So, naiiwan siya. So, example, ginawa nating 1 lang ulit to. Hey, check. Testing. Tayo lang natin. Medyo ano siya. Tapos pag lumipat tayo ng 2. Hey. Tapos balik tayo ng 1. Hey. Diba? Naiiwan yung setting natin. So kung naman yung setting na iniwan nyo dun sa effects, pag binalikan nyo yung effects na yun, siya yung babalikan nyo na parameter. So again, balik tayo dun sa kanina. Number 10 na tayo. So number 10 is chorus, no? Hey, mic check, 1, 2. Ayan, nadidinig nyo, medyo naging weird ng konti yung voice natin. So, adjust natin siya. Yeah. So, 1, very tight lang yung chorus niya. Then, kapag sinagad natin up to 99, medyo mas nagiging wide yung chorus nito. So, yung chorus, basically, ano lang to, pampawide lang siya ng konti ng voice para hindi siya masyadong sakal. Para to dun sa mga gusto na medyo wide siya ng konti, pero hindi naman reverb. Ayan, pwede nyo ilagay itong chorus. So, depende na rin sa song yan actually. So, number 11 naman is flanger. So, flanger to. Hey, mic check. So, kailangan natin siya itodo. Nagigets nyo? Yeah! So, most likely, baka sa guitar nyo to gamitin. Pero, on vocals, pwede siguro konting-konti lang. Mga modulation kasi to no? So, next is phaser naman, number 12. So, phaser, another modulation din to, pero mas tight siya. Narinig nyo right now. Hey! Yo! So, yun siya, no? Number 13 is detune siya, no? Hey! So, nag-a-add siya ng copy ng boses nyo na naka-detune ng konti. So, example dito. So, 99 nakatodo siya. Pero pag binababa nyo yung number, nagiging almost in tune na siya. Pero pag tinataas nyo naman yung number, katulad nito, so, mas lumalayo yung pitch ng dalawang vocals nyo dun sa original and yung copy. So, next is pitch shifter. So, sa pitch shifter, ayan talagang antaas na ng pitch niya. Malaki na yung pagkakaiba. So, pag binawasan nyo to, hey, mic check, 1, 2. Ha, 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 ha. Mic check, 1, 2. Mic check, 1, 2. Hey. Yeah, ayun siya, no? Lipat na tayo sa 15. 15 is delay plus reverb. So, yung 15 and 16 is mga combination effects to. So, yung 15 is delay plus reverb. Hey. Also, may tap din siya. Hey. Yeah. Alright, sound check. Testing. Hey, mic check. 1, 2. Hey. Check, testing. Ayan, no? Ayan siya. So, yung number 16 is chorus plus reverb. Hey. Check. Mic check. 1, 2. Hey. Check. Hey. Check. So, yun siya. Again, mga idol, no? Ito, yung effects, no? Buti, 16 lang. Kung mga 100 plus ton, tagal natin siguro dito. Ito yung effects ng Phoenix Pro PTL 800.